So ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi lang po dito sa Manila kundi sa buong Pilipinas po. Deo Balbuena o mas kilala sa tawag na Diwata, ginagamit lang di umano ng mga kasamahan nito sa vendors party list. Ang viral personality at sikat na ngayon sa mundo ng social media na si Deo Balbuena o mas kilala sa tawag na Diwata, na sumikat sa internet para sa kanyang negosyong pagkain na Diwata Pares Overload, ay naghain ng kanyang Certificate of Candidacy nitong October 2, bilang kinatawan sa Kongreso bilang ika-4 na nominado ng Vendors Party List na ang layunin ay upang isulong ang kapakanan ng lahat ng vendors sa buong Pilipinas. Sa balitang ito ay nadismaya ang ilang netizens sa nominasyon ni Diwata dahil naniniwala silang wala siyang makabuluhang karanasan sa politika. Nagtaka naman ang iba kung sinadya ba ang kanyang pagkanominado bilang ika-4th nominee ng nasabing partido. Pahayag ng ilan sa mga taga-subaybay nito, na merong natatagong lihim at may malalim na agenda sa pagka-nominee ni Diwata bilang ika-4 na nominado ng partido. Komento rin ng ilan na tila sinadya at pinag-interesan ng mga kasamahan nito ang nasabing partido, dahil malaki ang magiging implikasyon kay Diwata kung siya'y magiging ika-4 na nominado ng partido, dahil, under Section 11 of Republic Act No. 7491 or Party List System Act, each party, organization or coalition shall be entitled to not more than 3 seats. Nangangahulugan na ang isang party list group ay pinapayagan lamang ng maximum na 3 seats lang ang pwedeng maging kinatawan ng partido, gaano man kataas ang nakuha nitong bilang sa election. Sa sitwasyon ni Diwata bilang 4th nominee, siya ay magiging isang substitutes nominee, ibig sabihin maari lang siyang makaupo kung isa sa mga kasamahan niya ay merong namatay o magbitiw sa pwesto. Sa ibang bansa, ang sinasabing diskarteng ito sa kampanya ay tinatawag na list pusher, kung saan ang isang sikat na personalidad na walang background sa politika ay inilalagay sa dulo ng list bilang nominado at ang tanging layunin lang ay upang makaakit at gamitin ang kanyang popularity ng mas maraming boto ang makuha para sa ikakapanalo ng partido. Ang unang nominado para sa Vendors Party List ay si Mary Lou Lip Ana. Siya ay sinusundan ng dating konsehal ng Batangas na si Florencio Pezagon at Cheryl Sandil. Ayon sa mga netizens ang isa sa mga nominado ay naaresto dahil sa illegal possession of firearms noong 2018 at napatunayang nagkasala sa pag-uugaling hindi nararapat bilang isang public official noong 2017. Ayon pa sa mga netizens na nararapat lang na magkaroon ng kinatawan ang lahat ng vendors sa Kongreso upang maisulong nila ang kanilang mga hinaing at upang magkaroon ng boses upang mabigyan sila ng maayos na batas at patakaran sa pagtitinda. Ngunit paano nga ba raw mangyayari ito gayong ang kinatawan na mauupo sa Vendors Party List ay hindi nagmula sa sektor ng magtitinda? Komento rin na ilang netizens na ginagamit lang daw di umano ang popularity ni Diwata upang makahikayat para makakuha ng maraming boto sa darating na halalan 2025. Anong masasabi niyo mga ka-issue? Okay lang ba sa inyo at papayag ba kayo kahit ika-4th nominee lang si Diwata ng Vendors Party List? Kung pumapayag ka ay click mo ang like button at kung hindi naman ay click mo ang dislike button. At kung nais mo namang magbigay ng mensahe kay Diwata ay i-comment mo na yan, para kung sakaling mapanood ito ni Diwata, alam niya kung ano ang nais ng taong bayan para sa ikakabuti niya. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga susunod naming videos. Maraming salamat po.